Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father Vic. Sa ating buong simbahan sa Pilipinas, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng Santo Niño, ang kapistahan ng Batang si Jesus. At mula sa ating mga pagbasa, sinisikap na ipaunawa sa atin ano ang ibig sabihin ng kapistahan na ito. Na ang ating Panginoong Jesus na bagamat siya'y Diyos, sa kanyang pagkakatawang tao, pinili niya ang daan ng pagpapakababa. At mababasa natin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, sa kanyang pagpapakababa, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos at naging tao na katulad mo, katulad ko sa lahat ng bagay, maliban sa kasalanan. At nang maging tao, nagpakababa at naglingkod. Kaya diyan sa mga salitang iyan, makukuha natin ang malalim na dahilan kung bakit tayo sa ating bansa ay nagdiriwang ng pagpapahalaga sa mga bata sa kapistahan ng Santo Niño. Kasi itong Jesus na kinikilala natin na Diyos ay nagpakababa. Pinasok niya ang buhay ng kung ano ang ibig sabihin ng maging tao. At sa pagiging tao, pinili niya na isilang siya ng isang babae, manatili sa sinapupunan ng isang babae sa loob ng 9 buwan. At yung karanasan na isilang at magkaroon ng tinatawag na ina at kikilalaning ama. Di ba ito ay malinaw na pamamaraan at pagpapakita ni Jesus ng pagpapakababa? Kasi kung tutuusin, hindi na niya pwedeng gawin ito dahil siya'y Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat. Pero dahil sa kanyang kagustuhang magpakababa at magbigay ng magandang halimbawa, mas pinili niya ang daan ng pagpapakababa. At hindi biro para kay Jesus na Diyos ang maging isang sanggol, ang maging isang bata. Sapagkat alam nating lahat, ang isang sanggol, ang isang bata, umaasa sa kanyang mga magulang. Bilang sanggol, hindi siya mabubuhay kapag siya lang mag-isa. Kailangan niya ang kalinga ng isang ina. Kailangan niya ang kalinga ng kanyang mga magulang. At pinagdaanan ito ng sanggol na si Jesus. Kaya nga diba, yung mga naging pagninilay natin ng panahon ng Pasko, sa pagsilang ng sanggol na si Jesus, nanganib ang kanyang buhay sa kamay ni Haring Herodes. Naging napakadelikado ang kanyang buhay. Muntik-muntika na siyang maipapatay ni Herodes kung hindi lamang sa pagtatanggol at sa pag-iingat sa kanya ng kanyang mga magulang na sina Jose at Maria. Pero ulitin natin, siya ay Diyos at pwedeng-pwede naman niyang iligtas ang kanyang sarili at pwedeng-pwede naman niyang parusahan itong si Haring Herodes, pero hindi niya yon ginawa. Sa kanyang daan ng pagpapakababa, pinagdaanan niya ang lahat ng kung ano ang ibig sabihin ng maging sanggol, kung ano ang ibig sabihin ng maging isang bata na umaasa sa kanyang mga magulang. At ito ang aral na itinuturo sa atin ng kapistahan ng Santo Niño, na si Jesus, bagamat Diyos, pinili niya ang daan ng pagpapakababa at siya'y naging tao sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Kaya sa pagdiriwang natin ng kapistahang ito, napakagandang tularan natin
ang halimbawang ito ng ating Panginoon, na sa buhay natin ang tahakin nating daan ay ang daan ng pagpapakababa at hindi ang daan ng pagmamataas, hindi ang daan ng pagyayabang, hindi ang daan ng pagmamalaki, hindi ang daan ng kawalang utang na loob sa Diyos. Ang Diyos na kinikilala at sinusundan natin ay Diyos na nagpakababa. Kaya sino ka? Sino ako para magmataas? Ano ang karapatan kong magmalaki sa Diyos na mas pinili ang magpakababa? Kaya mga kapatid, ang kapistahan ng Santo Niño ay nag-aakay at nagpapaalaala sa atin. Tahakin natin ang daan ng pagpapakababa. Kung medyo minsan nakakalimot at nagiging mayabang, nagiging mapagmalaki, sabi nga ng iba, mata pobre, akala mo kung sinong magsalita, akala mo kung sinong umangat sa buhay. Huwag nating kalimutan na sa daan na pinipili natin na yan, marami ang ibinabagsak ng Diyos. Sapagkat malinaw ang kanyang salita, ang nagpapakataas ibabagsak, ang nagpapakababa katulad ni Jesus na dumaan sa pagiging sanggol at bata ay itinataas ng Diyos. Kaya nga diba, sa buhay ni Jesus, sa kanyang pagpapakababa, siya'y itinaas ng Ama at iniluklok sa kanan ng Ama. Iyon ang biyayang ibinigay ng Ama sa anak, sapagkat itong anak na ito ay tunay na nagpakita ng napakagandang halimbawa ng pagpapakababa at ng pagsunod sa kalooban ng Ama. Kaya sa katapusan, siya'y itinaas ng Ama at iniluklok sa trono sa kanan ng Ama. Di ba mas maganda ang magtataas sa atin ay ang Diyos? Di ba mas maganda yung pakiramdam na alam natin sa ating sarili, wala akong pinangarap na anuman para maging mataas. Ang pinangarap ko lang at ipinadarasal ko, matularan si Jesus sa kanyang halimbawa ng pagpapakababa. Hindi importante sa akin ang ako ay mapasalamatan. Hindi mahalaga sa akin ang ako ay maparangalan o tingalain o kung ano paman. Sapat na sa akin na ako ay tumatanggap ng biyaya mula sa Diyos at ipinagpapasalamat ko yon sa Kanya. At kung ako man ay pagkalooban niya nagdagdag pang mga biyaya, salamat sa Diyos. Pero hindi ko kailanman papangarapin na maging mataas. At ipagdasal natin na ang maging pangarap nawa natin sa buhay ay matularan ang halimbawa ng ating Panginoon. Bagamat mataas, pinili ang daan ng pagpapakababa at sa kanyang pagpapakababa naglingkod sa halip na paglingkuran. Kaya naman sa lahat ng ito, siya'y itinaas ng Ama.
Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa napakagandang halimbawa na pinakita mo sa amin sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng magpakababa at maglingkod. Matularan nawa namin ang iyong halimbawa upang katulad mo, kami rin ay makapiling ng Ama sa kanyang kaharian sa langit. Amen.